hapon sa tanan, no? Blessed good na makabalik tanan sa simbahan. No? Thankful ko kay Pastor Ray sa privilege gihatag sa Dios, no? Sa gift of friendship through the years. And salamat sa Pigkarangan Bible Baptist Church being part sa ministry sa Metro Zamboanga Baptist Church, Zamboanga City. Salamat sa inyong partnership sa mission o sa tanan nga mga ginabuhat namo. Ako mong part diri mi gaapil mga mission conference, youth camps, dako mong part sa mga ministry sa Metro Zamboanga Baptist Church. And you have young people karon dako og harvest ang mga young people nato. Atong prayer na gamiton gyud ni sila sa Ginoo, no? Ato ang ampo karon. Naglisod ko ng pagbalanse ba kay daghan mga youth then mga members. Then let's open our Bible in the book of Romans chapter 13. And sa prayer nga kini mga youth nato diri karon makahingmata sila, no? Maka cut-on sila, mabutang silang kasing-kasing nga 5 years from now dili na pud ni sila high school. 5 years from now dili na pud ni sila college, no? 10 years from now lahi na pud nilang kinabuhi. Ay mga youth diri ilang mga ginikanan wala gid nagkabalo sa pulong sa Dios. Nakasimba sila diri. Nakadungog sa pulong sa Ginoo. Dahil dili lang sila kahibaloon sa ilang buhaton. They need us to guide them. Mag-guide sa ilaha. Kay tuog gid mi nga kini sila ang mukat sa curse sa ilahang pamilya. No? Kay niabot man ang pulong sa Ginoo sa ila. Dili aksidente mga young people na amo diri ron. This church really loves you. No? Gihigugma ang inyong mga kinabuhi nga dili mausik-usikan sa kalibutan. Basin diri karon wala pa sila mga plano ba. Pilapil lang sila sa mga dula. Wala lang sa ilaha. Pero nay plano ang Dios sa ilahang kinabuhi ani. Naagyod, no? Naagi mga plano ang Ginoo sa ilaha. I've been working as a youth pastor for 8 years. Nakakita mi og vast of harvest sa mga youth. Wala mi idea na yung mga bata dito high school magtan-aw namo nga murag di gyud ni mapustlan sa Ginoo ba. Pero in coming years gabi ang paghimo sa Ginoo sa ilaha. And one of the preachers I've heard dili pasabot kay wala ka nagdako sa Christian home. You cannot raise or you cannot have or put a Christian home, dili pasabot, dili ka magamit sa Ginoo nga maka-establish ka og Christian home. Di ba? Dili pasabot ana. So imagine mo ni kung kining mga kabatan una naa ni maayo nga pamilyang Kristohanon. Unsa ka klase ang ato ang taon sa tubod. Di ba? Unsa ang klase na. So that's what I mean. So we'll not forsake them. We'll try our best nga ato silang mahold, ato silang matudluan, mag-guide. Dako gyud og investment ang mga youth, kaabi gyud nakahasol. Bisita, balik-balik, no, pag action tubo mawala lang kalit because the world i-attract sila, no? I-attract sila. So it's time nga para sa ato ani, okay? So I ask everyone to please stand. So open our Bible in the book of Romans 13. The book of Romans also is called a Christian constitution or a doctrinal book. But let us also understand that book of Romans also is a practical book for all of us. Diba? Practical ni para sa tuwa. Let's be practical. Yes, of course, this is doctrinal. But let's go to practical side. Some ani, dili makasabay sa itong mensahe. But I believe in my heart, the Holy Spirit reeling siya or makahibalo siya unsaong pag-illumin sa atong mga kasing-kasing. So, let's open our Bible in the book of Romans chapter 13, verse 11. Okay, ato ang buhaton, ato aning sabay-sabayan og basa, no? Ato aning sabay-sabayan og basa or puli-pulihan og basa. Ako sa verse 11, kamo sa 12. The Bible says, "And that knowing the time, that now it is the high time to awake out of sleep." Okay? Murag katulgon man kita ron. Dili pasabot nga ipamata mo nako ron ha. So now is our salvation nearer
than when we believe. Kamo verse 12 ready read. Let us walk honestly. That means, dili na siya honestly literally. That means, let us walk properly as in the day. Not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying. Verse 14, kitang tanan read. But put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision of the flesh, to fulfill the lust thereof. The message this afternoon, now is the high time. Now is the high time. Magpray ta, Amahan na langit nun. Salamat sa pulong nimo. Salamat, Lord, sa Pigkarangan Bible Baptist Church. Salamat kay Pastor Ray. What a heart, what a blessing as Pastor Ray sa kinabuhi namo. Lord, nagpray mi, imo siyang punoon kanunay sa imong gahom sa balang espiritu. As he lead this church, naid dakong task, Lord, gipabutang nimo sa ilahang abaga, Lord, to reach many souls around the world, not only, Lord, sa Mindanao, sa Visayas o sa Luzon, but, Lord, the entire world, a vast of harvest. But, Lord, it is a time for us to realize nga mauni ang among time karon. Dili na mo, Lord, ma-afford to waste this time. Dili mi, Lord, maka-afford nga sayango na mo ni kining harvest. We'll pray for your blessing to this church. Pastor Ray, imo pang taason ang iyahang kinabuhi. Ban kay Ma'am Jema, Bar GR, Sir Amam, Bar Rindel. Use them with all the staff and the workers, Bible class student, and all the members here. Salamat, Lord. This church has a great influence sa mga churches around the globe. We'll pray, dear God, continue to use them. Protect kaning Lord nga simbahan at all times, in all ways. Bantayin sila kanunay. Naghangyo mi, Amahan, imong panlanginan po damo ang Sunday afternoon service. Lord, it's a blessing to be here. Bless me, I'll pray, use me, Lord God. May the sweet Holy Spirit's power, Lord, mo dumala karon sa mo, in Jesus' name. Amen. Sit down, everyone. Kaganina nakadungog ta og mga wali, nakadungog tag mensahe sa Dios na first service, second service. Then you've heard this many times. Sometimes kung sige ta og kadungog sa pulong sa Dios, usahay makita nato as mga Kristohanon magkadugay, makita nato, we can see that one sa atong mga mata. In every churches nga nagkadugay ang mga Kristohanon, nasayang nila ang privilege nga dapat pa silang gamiton sa Diyos. I'll think about sa mga pastors na nag-ampo ko, Lord, unta mag-raise ka another pastor eh. And I'm so thankful nga nakakita pa ko sa akong duha ka mga mata nga na si Pastor Ray, giunsan niya ni nani nga work, nakakita pa ko sa akong duha ka mga mata, Dr. Army Gisalba, Pastor Ribaton, Pastor Gilbert Tuquero, tuwan na dito sa langit, Pastor John Arbay, nakakitaan pa nako nga sa bag-o pa kong naluwas up until today. Same ang ilang stand, same gyapon ang ilahang gibarugan sa pulong sa Dios. Then we need somebody nga erase sa Ginoo kay moabot pa gyud ang panahon. Kwaon sila sa Dios and who will take over the place. I believe in my heart na apo diri sa tuwa. So it's a time for us, it's a high time para sa tuwa nga abriho na pud nato atong duha ka mga mata. It's a time for us, matag usa diri mga believers, regardless of who you are, dugay kang naluwas o bago pa kang naluwas, dugay pila nakakayo sa ministry o nakadungog sa pulong sa Dios. It is my desire, it is my prayer nga ibutang nimo sa imong kasing-kasing nga muingon ka, Lord, help me. Lord, tagaan ko nimo privilege nga imong magamit ang akong kinabuhi karon kay dugay na tang nahitulog. Wala ta nakasabot nga, wala ta giluwas sa Dios aron i-decoration lang. Giluwas ta sa Dios aron gamiton ang atong kinabuhi. Think about that. Kung nagpagamit pa ka sa Ginoo, unsa pang klase ang ministry sa Pigkarangan. Kung nagpagamit ang tanan, nagtinguha ang tanan, unsang klase ang atong nasod karon, naabot nato ang kalibutan with the gospel of the Lord Jesus Christ. Why? Because nakasabota nga ang giluwas sa Dios with a purpose for us.
So therefore, it's a time for us. This is a wake-up call of every Bible-believing Baptist church members for us nga it is a high time para sa tuwa nga i-awake na to of the vast harvest sa entire world. Naghan kay maimpirno, daghang mga tao, they need to hear the gospel. Right? Amen? They need to hear the gospel. Mo-reach out na to ni. Dili na to ma-waste ang time nga madto sa simbahan, mulingkod lang, and do nothing about God. It's a time for us to do something para sa Diyos. It's a time for us nga atong pasagdan pa atong self. Dili na to always iduyan-duyan atong self. Why? Because nanatak karon sa panahon in the last days. That's why Paul reminding us, now it is a high time for us nga to awake out of sleep para sa tuwa. Why? Nga naman, nakita na ta sa kagubot sa kalibutan, kagubot sa politiko, kagubot sa leadership, sa race, tanan, power, the anarchy in the world now is approaching. Nakita na ito na sa mga news. And if you heard the news, sometimes yung this is the last days, sometimes ang news makapatrimbol sa tuwa. It's slower than our faith. But when we read our Bible, it makes us, excite us and makes us ngamutaas na po na itong pagtuo. Why? Because of the Word of God. Na ay kagubot sa kalibutan, na also na po'y kabugnaw sa mga kasimbahanan, sa mga believers of the Lord Jesus Christ. And let us remind ourselves, we are called the light of the world. We are called the salt of the earth. Maigsoon, dili na ito nakalimtan, pero na ay walay interes sa mga tao, sa mga katauhan sa Diyos. Amin na ito, simba-simba lang ni. And by the way, Sunday afternoon, still Sunday. Talagsaon lang ang mga Baptist church karon nga naay Sunday afternoon service. Kay abi nila ang Sunday morning lang, Sunday until 11:59, still the Lord's Day. Amen? Still the Lord's Day. Rejoice of the celebrating the resurrection of our Savior, the Lord Jesus Christ. Pero nanay kabugnaw karon sa mga kasimbahanan. Why? We fail to understand nga kinahanglanon natong mumata. Mumata na ta sa atong pagkatulog, sa pagka-selfish nato, atua-atua lang. Because there is also apostasy in every Bible-believing Baptist churches na wala na ang kasing-kasing nga paghimo sa buluhaton sa Diyos. Salamat sa Ginoo napay church like this. Let us all remember, dili tanan Baptist church like Pigkarangan Bible Baptist Church. And you are blessed that you have this church. You are blessed, you have your pastor nga nagstand pa sa kamaturan at loves you and sacrifice his life for you. Maigsoon, dili nato pwede nang usikan because one day mawala na nga privilege. Mawala na. It's high time for us to awake. Enjoy this blessing. Maigsoon, ato ning i-embrace ka blessing. Why? One day, dili na ni mainani. Kung inani ni karon, what about sa atong mga anak? What about sa next generation? What about 20 years from now? Makaabot pa ba sila sama ani nga pagtudlo sa pulong sa Dios? Makadungog pa ba ka sila personal holiness of the preacher? Personal holiness sa simbahan? Basing wala na. So it's a time for us to awake out of sleep for us. So there will be three things karon ang ato ang tun-an karon. First of all, ingon diri sa pulong sa Dios in verse number 11. The Bible says here in verse number 11, and that knowing the time, that now is the high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believe. Therefore, as we go farther to the cross of Calvary and getting nearer of the coming of the Lord Jesus Christ, and it is a time for us to awake. Mga igsoon, nagkalayo ta sa Calvary pero nagkaduol ta sa pagbalik sa Diyos. Maigsoon, isa na ni katingog sa trumpeta, it will be all over. Humanata ng struggles, humanata ng sakripisyo, humanata na natong pag-antos diri sa kalibutan. So therefore, it is a time for us to awake about sleep. Time for us munta nga makamata na ta. Maigsoon sa atong pagkabagsak, sometimes sige tagkadusmo, pero sometimes di ta makabangon, sige tagkadusmo, di ta kabangon, sometimes sige tagka-open. Sige lang tagka-open, kaya nga naman, di ta mo basag Bible, pero tanaw na to, mga wali, kung gikan sa pulong sa Diyos, wala tayo reason ma-open. Diba? Wala tayo reason, ana. Wala tayo reason, ana. Mga reason, daghan na kahit ang panahon nga nisayangan. So therefore, we have a time karon to wake up out of sleep. It's a time to wake up of our slumbers.
Nga gabi na gyud kay nga atong pagkatulog. Kapila na gyud ta sige kadungog sa pulong sa Dios. Wa paghapunta ni angat. Because the Bible says, student faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Mga igsoon, ang pulong sa Dios kung makadungog ka, the Bible says your faith will increase. Na ay nahibalan ang iyong imong pagtuo. So ngano man ang nakatulog ang atong pagtuo? Ngano man atong pagtuo na manggapon natong kinabuhi sa kasalanan? It's a time for us to wake up out of slumbers, sinfulness, stumbling in a stagnant life, in slothfulness and slackness of life. Karon na nga time nga mumata na ta. Kanang mga sala, kanang mga pagtinapulan niya, kanang mga walay pagka-asenso sa atong spiritual life, mata na ta. Amen? Mumata ba? Kamata na ta ba nga? Sayang ang mga wali, sayang ang mga event, sayang ang mga gasto, then maurang gyapon ang atong kinabuhi. Right? Amen? Sayang kayong mga baboy na ngamatay, sayang ang mga kwarta nga gigasto, sayang kay mga kinabuhi, sayang ang mga preachers gi-invite. And by the way, dili tanan sa pigkarangan by baptisters sama sa uban baptisters. Ang uban dili maka-invite og speakers. Then we have that great nga gihatag sa Ginoo sa ato, a great vision kay Pastor Ray bisang wala sa diri. And he give you some preachers nga magwali sa inyo. Then matulog-tulog pa ta. Right? It's time for us nga ato yung ipaabri atong mga mata. Dili ni time karon magtinapulan, dili ni time karon sa pagkasala, dili ni time karon sa pagkatinapol. This is a time for us to wake up. Mata na ta. Kano sa amanta time nga naka-realize? Di ba kanang gi-realize di mo, blessed di kay kuno kay Kristohanon ko? Blessed kay kung mo reklamo ta, daghantang ikareklamo. Kung ulan, gabing ulan. Kung init, gabing init. Kung kapoy, gabing kakapoy. Tanan, we always wanting what is not. Kaya nga naman, ato lang man tanawon ang atong self. It's a time for us to awake. Nga wake up na. Wake up call na nato ni. Hapit na mubalik ang Diyos. Amen? Hapit na. Gamay na lang ni kayo. Gabi na lang gid ni ka gamay. Pero kung di ta magbantay, maurag yapon ta. Sige, mo ni akong pangutana sa inyo. Kanong sa nga panahon na realize ni mo, naka-realize ka ba, sincerely sa imong heart, nga ni-grow ka, one step more. O nagkadugay ta, maurag yapon ta. Usa, Paul here, dili lang siya doctrinal nga book, but Paul remind sa mga tao sa Roma nga magtotoo kay Jesus Christ nga wala sila pribiliyo, they're under persecution, they're under on fire sa Roman government. That the Bible says, and that knowing the time, it is the high time to awake out of sleep. That means kanang sleep niya walay gibuhat. The church here says, let's win souls. Ano wala man tayo gibuhat? The church told us, the pastors, this is not ikuman sa pastor lang, tanan ni dawat kay Jesus Christ, ought to win souls. Amen? We ought to win souls. Bisang bago pa kang naluwas, bisang waka sa Bible school, you ought to win somebody to Christ. You ought to pass gospel tracts. Amen? We are commanded sa una, bago pa mi naluwas. Among pastor, ang among sanina, naanay bulsa diri. Bible college student mi, naanay bulsa diri. Miingon ang among pastor. Miingon siya. Pastor Missionary Bruce, miingon siya. Hey, Christian, let us remind ourselves that we are Christian. Ought to be our pocket na ay gospel tracts. Hello? Tungod kay nanay gospel tracts, i-remind na to atong self that we are commanded to tell them about Jesus Christ. So therefore, ang gospel tracts, therefore, ang bulsa, it is reminders para sa ako every single day, every single week that I am a Christian and it is commanded by God to preach the gospel of the Lord Jesus Christ. Mumata na ta, ana. Mumata na ta, magsigiglingkod, ulit na pod, walay kausaban, magbasa na tagpulong sa Diyos, right? Amen? Mubasa na ta, ato nang basahon, ato nang memorizon. The Bible says, hide God's word in your heart that I might not sin against God. My son, hide God's word, memorize verses, the scriptures. Why? It's a time for you to grow. Nga imong pagtuo, my son, nga naanay nakatunan.
Kini mga bata, wala pa man yung makatunan. Wala pa ni. Kung imo ning gulat-gulaton, imo ning ignon, tinuod, langit juga, sure juga, dili bitaw. Muana pa na. Wala pa man sila ibuot. I-disciple gali ni. Tudlu'i gali ni. Sakripisyuhi gali ni. Ipaadto gali ni bikiri. Ipaisnak ni tudlu'i sa pulong sa Diyos. Bisan gulat-gulato ni, 1 year from now, di na ni magulat. Makatubag na ni sa tinuod nga pagtubag because somebody nga nakamata ni spend sa iyang time teaching, discipling these young people and those believers of the Lord Jesus Christ. Sometimes abi nato Kristohano lingkod-lingkod lang dili ni oy. Dili ni joke diri ato ang gipanghimo, right? Amen. Dili ni binuang ni. Dili ni binuang pakadto ni Pastor Ray sa Amerika. Pressure na sa iyang kinabuhi. Dili sayon nga magtudlo dito sa mga Amerikano. Dili sayon i-proclaim ni ang pulong sa Diyos all over the world. But it's time for us to preach the gospel, to awake sa atong self, kinahanglan na dahil kong mumata, kaysa dugay na natong nahitulog. That means wala tay, dili na ta sensitive ba? Mayroon Pastor Ray, okay, muna niya itong bahaton sa atong simbahan. Sometimes di na ta madutlan kaysa kadugay na nato. Wala mo amen. Diyan ka mo ba akong gistorya? Amen? So therefore, the writers here, Paul says, and that knowing the time, that now. It's now or never. Kung dili kay ta mong usob karon, there's no way mausob ta 5 years from now. May isod karon na ang dapat nga time mo awake ta out of sleep. Ato yung monitoron. Ato kay monitor ang atong sugar. Ato kay gini-monitor kanang taas na itong edad. Gimonitor kali nato na ato ang mga blood pressure. Samot na atong Kristohanong kinabuhi. I-monitor po na. Tandawa po na. Then it's time for us to awake. Amen? Wake up, wake up. Do somebody for God. Bring souls here. Amen? Bring souls here. Pass it gospel tracts. Uban sa mga Bible study. Apil mo sa bulaton sa Diyos. Why? This is one body, one great family of God. Ang atong trabaho, preaching the gospel. Mauna atong trabaho kung walay nagsakripisyo ani nila ng adto. Wala man sila diri ron. And who knows, karon November 24, 2024, what if 10 years from now, 2034, masin diri uban sa tuwa, kanang naglingkod ya kaon, muna nagwali diri. Kamu gali kini mga staff diri, kinsa may nagunahuna? Kinsa may nagunahuna nga magwali ka? Kinsa may magunahuna pastor, kinsa may magunahuna katong mga staff nga nade magwali na sa pulong sa Dios? Kinsa magunahuna na? Kinsa magunahuna ni James Emmet nga dito sa Sambuanga mamaligya raw ni Pandesal? Ang awat naman ng manok dito sa silingan. Pero sakripisyuhan na muna dalon sa simbahan. Maghatod sundo na muna sa eskwelahan dito. Sa Sambuanga. Gabing tinudluayan na panahon. Gilabay na ako na sa ina dito sa gawas. Layas na nga dyan, pertigyo, gahian ni mo kulumit. Ito lang nga po, tudluan nga po, agsayog mata, sige, gwali, sige, tudlo sila. And who knows? Nagsong leader diri. And who knows mag-stop diri? Hakin sa maginagunahuna. Di ba ta naka-realize na? It's more than money. It's more than gold. It's more than the precious things in this world. Why? Because this is spiritual. So dapat makamatata. So pila ka buok ang atong gidugang sa simbahan. Di ba? Pila ka buok atong nang-honest na sa Diyos. So therefore, it's a time for us to wake up. Time for us to wake up. Amen? Number 2. Time for us, verse number 12, the Bible says, the night is far spent. Mga igsoon, katong mga wickedness nato, human na to. Human na to ang itong pagkatulog. Human na to, the Bible says, the day is at hand. Basig, dili na ta makarecover ba? And the Bible says, let us therefore cast off the works of darkness. Let us put on the armor of light. Let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, and not in chambering and wantonness, not in strife and envying. So it's time for us also not to wake up only, but also to clean up. Kung nakamata na ka,
panglimpyo pod. Di ba? Natulog ka, di ba? Napaman kayo mga muta. Wa pa man ka nakabi, wa pa man ka nakasudlay. So that means, clear ang instruction sa Bible. Ingon niya, the nights far spent, human na to, then ingon sa pulong sa Diyos, let us therefore cast off the works of darkness and put on the armor of light. Kung saan na to, paglimpyo, is time for us to clean up those mga wickedness na gisulti diri. Ingon sa Bible, rioting and drunkenness. Maubaya ginaato mga ginahimo, grabing pag-inom, grabing kahilayan, chambering and wantonness, immorality dito, walay kaulawan diri, strife, bingkil, then may igsoon, we desire more than what we deserve. We deserve hell, pero nag-desire pag kita, gusto yun nato, daghanon ang ato Ingon sa pulong sa Diyos, limpyuhin na. Kaya nga naman, high time na karon. High time, yes. Dino na, honestly, magtrabaho kita. Kaya dili ka magtrabaho, di ka pakaunon. Pero kung sige tagtrabaho sa kalibutan, pero watay trabaho sa Panginoon, luoy kay Panginoon. Di ba? Luoy kay Panginoon. Nagtrabaho ka. Nganong nagtrabaho ka? Why? Because that is your mission field. Kung teacher ka, that is your mission field. Kung nakatrabaho sa office, this is your mission field. Your job is to tell the Lord Jesus Christ there. Pero dili ka pwedeng makagamit sa Diyos kung hugaw ta. That means we need to have a personal holiness. Lisod na magtarong karon nga panahon, malibog na kay ka. Tanaw ka karon sa mga tao, tanaw ka ba? Sa una, tanaw niyo, makana niyo. Babae na, karon tanaw niyo. Babae, bagay na o lalaki. Sigaho na yun yung mga mata. Tanaw niyo na the wickedness of this world. Nung wala takabaluan niya itong mga batanon, gibugbog sarado ni sa cellphone, no? Di ba? Sa una, gipadalaan tang mga persecutors, Roman government, tanan mga impart, tanan, pangsunugod ang Bible, pangprisuhon ang mga pampatyo ng mga Kristohanon, nagkadaghan ang mga Kristohanon, gipadalaan tag gadget, nagkagamay ang Kristohanon. See? Kung dili ta mo mataan na, unsa na lang 20 years from now? Where is those times when we kneel down and beg God's power? That's why the Bible says, blessed are they that hunger and thirst after God's righteousness, for they are be filled. Matthew chapter 5 verse number 6, blessed are they that hunger and thirst. Where is now the hunger? Where is now the desire? Lord, send me your power. Lord, send me your grace. Lord, send me. Ako kang giuhaw, akong kagutom, ikaw. Karon wala na'y kagutom sa Diyos. Right? Wala na'y kagutom sa Diyos. I don't know kung atong mga Bible, maabrihan lang siguro na og Domingo. Asa gaito akong Bible ani, Domingo ra baron. Asa gaito na ko gibutang. So how can God use us? You understand what I mean? Unsaon na sa Dios, busa na ay gipangalista diri nga mga sala. Unsa dili na lang nato ni isgutan kay grabe ning salaan ni, dili ni makasabay ning uban. But what I mean to say, limpyuhan nato ang mga unholy life nato. No, limpyuhan nato na. Unsa man ang sulod diha sa imong cellphone? And how can God use you? Di ba? Apo all through the years is tungod sa grasya sa Dios. My prayer sa Ginoo, Lord, I will not ask you riches, I will not ask you fame, but I ask you, please send me your power all the time. Kay lisod magpastor sa karon nga panahon. Pero tigyong lisura. Sa unang mga panahon, la Dr. Di Salva, ang kontra nila, baili. Kini nga ticket para sa mga, way, uyab, sige, sayaw. Kuradang dito ba? Disko-diskural. Karon, perting lisura na muguyod ang mga tao sa simbahan. Oy, perting lisura. Kung wala tayo kahom sa Diyos, churches have a power from God. Sa unang panahon, isa kawali, 3,000 souls saved. Karon, 3,000 kawali, isa rin na luwas. Churches now are declining and preaching the truth. Sometimes ang mga pastors, bahadlok na ugwali sa kamatuoran, kaya man, yamiran sa mga tao.
Hey, preach the word. Be inside season, out of season. Rebuke with all long suffering and doctrine. For the time will come, ang ilang madalunggan, dili na sila magbali-bali. Anyway, just preach the word of God. But I believe in my heart, the word of God can change lives. Can change lives. So therefore, wali ka punta, bisang di sila mo to. Karon mas grabe mo marites karon kaysa muwali sa pulong sa Dios. Grabe ng kahilayan karon. So it's time for us. Karon high time na sa tuwa nga makamatata. High time na sa tuwa nga limpyuhan na tato. These things ato ilimpyo sa atong self. And also verse number 14. Amen. Napo diha. But put ye on the Lord Jesus Christ. But put ye. So therefore, kung naa kay makamata, naa kay limpyuhan, naapod kay kwaon. Di ba? So unsa man atong gusto sa Dios sa tuwa, now is the time. Karon na gyud, dili na gid pwede ugmaon, dili na gid pwede next week, next month. Ingon ta, ay ako magrepent sunod semana na, i-enjoy sa nako niyang kahilayan diri sa kalibutan. Wala na tay time ana. Wala na tay time ana, amen. Wala na tay time usik-usikan nato na. Gamay na lang atong time sa kalibutan. And the Bible says, it's a time for us to dress up. Amen? Karon na nga time nga ilisa nato. Kinsa atong ibutang? Si Jesus Christ. Oh, dili pwede kita. There's nothing about us, right? Di ta kausob sa atong kaugalingon. Oy, karon makampo ta karon. Lord, magsulwining nagig ko karong sunod semana. Hapila na kasunod semana. Pila na katuig, wa pagyapon ta nakapanghatag og gospel tracts, wa pagyapon ta nakasupport sa mission, wa pagyapon nato na perfect ang faith promise mission commitment. Nganuman, kay kita man ang atong gisaligan. Pero atong sulubon ang atong Ginoo, kwaon nato atong self, kwaon nato ang mga evil desire, kwaon nato atong pagka-selfish, then ibutang nato ang Dios. Nganuman, si Jesus Christ is called grace. According to John chapter 1 verse number 17, grasya ang Diyos. So it's time for us to realize, my son, nga ang grasya sa Diyos. I like Paul. I like Paul. I really like Paul. That's why sa ministry, ingon niya, ako mong ihatag sa grasya sa Diyos. Nahin mo ko yung mga text there. We don't have time to read, but tanaw na to sa itong screen. Acts 11 verse number 23. Okay na ba? Acts 11 verse number 20. I'll show you something here. Acts 11 verse number 23. Kung saan na to pag-dress up? Naay mga ministries nato, naay mga batan-o nato. Churches now, natay revival karon gihatag sa Ginoo sa to for a while. Pero kung di nato ni sabayan. I've been a Christian for 28 years. I've heard a lot of preachers in my day. Some preachers I've heard, wala na. Wala na ng tarong. Some preachers na ingon sa na, let's go soul winning. Karong wala soul winning program ng simbahan. Ngay mga preachers, let's live right. Muni atong pamistik sa mga Kristiyano, muni atong attire. Pero ilang simbahan, dili na inana ilang attire. Oh, this is the right music nga atong dunggon. Ay lang music, dun mo na. Hillsong na. And where are they now? That is time for me. I challenge myself, Lord, this is now my time to protect our church. This is my time to preach what the Bible says, what the Word of God says. Now, tanawa gali, ingon ni Paul, atong i-dress up niya, who when he came, sa dihang ni adto siya sa mga Kristohanon, he had seen the grace of God and was glad. And exhorted them all that their purpose of their heart, they would cleave unto the Lord. Ingon niya, sa dihang nakita niya ang grasya sa Diyos. Lisod yun magpatubuan ng mga bata, apart from the grace of God. Tinod, pag uli nila sa ilang balayani, ilang papahubog. Di ba? Suguon ni sila palit og beer. Suguon ni palit og sigarilyo. Without the grace of God, dili sila makapadayon. And without the grace of God para sa tuwa to protect them, dili gabon. So therefore, ingon sa Bible, ingon ni Paul, padayon lang ta, mga lagad sa Diyos, sa grasya niya. Tanawa na po sa lain verse. Acts 13, verse number 43. Acts 13, verse number 43. This is what I like. Now when the congregation was broken up, nanguli na siya. Many of the Jews and religious proselytes followed Paul and Barnabas, who speaking to them, persuaded them to continue in what?
The grace of God. Kaya nga naman, lisod mag-alagad sa Diyos, magpadayon without the grace of God. Right? Without the grace of God. Grasya lang ni sa Ginoo ka na malik ta, pwede kita mo pili matulog. Nganong niyan ka? The grace of God. Tanawa sa Bible. Acts 14, verse number 26. I'll give you some trace up three things, then will be done. The Bible says, Acts 14, verse number 26, then they sailed to Antioch. Nilakaw siya from whence they had been recommended to the grace of God for the work which they fulfilled. The greatest missionary on earth, sa tanan niyang ministry, ingon niya, mupadayon ta, mugpadayon mo, ako mong ihatag asa sa grasya sa Diyos. Kana lang yun. Tanawa sa Bible. Acts 15, verse number 40. Acts 15, verse number 40. So this is what the Word of God says. Acts 15, verse number 40. Tanaw na to sa screen. Acts chapter 15, verse number 40. And Paul chose Silas and departed, being recommended by the brethren unto what? The grace, what? Of God. The last verse, Acts 20, verse 32. And this is what I like, Acts 20, verse number 32. Okay pa, amen? Time for this, gamay lang yun. Ato lang basahon. And now, brethren, mga pastors na natigom na, nangalagad siya, and now, brethren, I commend to you the word of His what? His grace, which is able to build you up and give you inheritance among all them which are sanctified. So therefore, kung saan na ito pag-dress up sa Lord Jesus Christ, why? Because the Lord Jesus Christ is sufficient for us. Sufficiente ang Diyos para sa atua. Sufficiente si Jesus Christ. Sufficient for our needs. Sufficient of our life. Sufficient of our struggles. Sufficient sa ministry. Sufficient siya sa atong life. Sufficient siya sa atong pamilya. Sufficient siya sa atong simbahan. Why? Jesus Christ is so sufficient for us. Because He is grace. Amen? Dili ta pwedeng maingon, makamata lagi ko, pero ako na po ning sulubo ning pagkadautan. Maigsoon, kung sulubo nimo si Jesus Christ, sufficient gid siya. Sufficient gid siya. And He is so strong. Amen? He is so strong. That means, tagaan ka o grasya sa Diyos, ability given you by God to do what is right. Kay lisod kayo kung kita-kita la, magbasa-basa ang Bible. Kay di kita kabasa ang Bible. Di kita kabasa ang Bible kung kita-kita lang. Anahon lang niya to. Paitaan ni, puro man yung mga pangalan. Di lang sa kung basa Bible eh. Amen? Taasaan eh, unsa man ni, mga pangalan man ni sa tao. Takasabot ani, asunod na lang. Sige, tag-encourage, sige, kagkadungog sa pulong sa Diyos, pero wa man ka kamata, ang uban ni kausad na, pero ikaw nabiyaan. Di ba kamanday ka? Nabiyaan na ka sa dugay na kayo ka magtotoo, pero naibago, nabiyaan ta. We need the grace of God here. We need to put up the Lord Jesus Christ to raise up. Why? Because He is so strong. And also, He is so specific. The grace of God is specific for our time and in our task. Dili pwede ang grasya sa Diyos. Di ka pwede mingon, o gamiton sa nako ang grasya sa Ginoo sa 2025. Hey, wala pa 2025. Dili po na ito pwede gamiton ang grasya sa Diyos sa 2023. It is so specific in our time and in the task we have today. Kay dili sayon magkristohanon. And let us all remember that ourselves, dili ta kristohanon kay Domingo. Ugma, mahigsoon, maingon ang yawa, o sige, simba lang kanya, wala problema. Pero ugma. Ugma sa luto ha, kita ta sa luto ha. Amen? Kita ta sa tubaan ha. Kita sa internet cafe ha. Kita ta sa mga unbeliever nga boyfriend, girlfriend ha. Kita ta sa online games ha. Masalamat sa grasya sa Diyos, He's so sufficient. Nga naman makanapay ma-raise up ang Ginoo mga bagong blood of believers. Why? Because naay nag-ingon. Mumata ni di gid pwede nani. Di gid pwede. Di gid pwede. Pwede ta mag-decide, di ta gamiton sa Diyos, pwede. Pero kung di ka mag-decide karon, unsa na lang ang imong pamilya? Unsa na lang ang sunod nga generation? Unsa na lang? So it's time for us karon, mumatata. Amen? Now is the high
time. Karon na. Okay, karon na. Let's bow our head, close our eyes. If nobody look around, I will pray. Heavenly Father, Lord, I've done what I can give, Lord, karon nga day. The best I can give. For your people here in Pigkangan Bible Baptist Church. Nagpasalamat mi, Lord. Daghan pa ming mahimo para sa imong bulaton. Napay privilege. I'm so thankful with that. Lord, nagpray mi karon. Basi na adiri wala pa na save, luwasa sila. Lord, basing naadiri karon, Lord, dugay panahon, wala, Lord, ni usad ang among spiritual life. This is now a time. Amo, Lord, ipausad ang amuhang kinabuhing Kristohanon. Lord, help us to be awake, makamatami sa pila ka mga katuigan, pila ka bulan o simana, nga kami, Lord, nga wala nakabantay, nga wala na minitubo sa among espirituhanong kinabuhi. This is now the right time. In Jesus' name, amen. Continue to bow your head, close your eyes. I will ask you questions karon. Basing nadiri karon, di ka sure. Kung mamatay ka, langit ka padulong. Karon ang time. Mamayong ka, pastor, mayong ka. Dili ko sure, pastor, malangit ko, pero I want to be sure. Gusto kong malangit. Now is the time. Now is the day of salvation. You can raise your hand, I will pray for you. Kung na may ingon diri, pastor, di ko sure, malangit ko. Pero gusto gid ko malangit. I want to be sure. Karon na nga panahon, tagaan ka sa Ginoo chance, it might be now or never. Raise your hand, I will pray for you. Naaba diri sa tuwa. Naaba diri. Salamat na dito sa tunga. Thank you so much, sir. Salamat. You can put down your hands. Kinsa ikaduha? Pastor, I'm not sure kung mamatay ko, langit ko, padulong. Just please pray for me. Nadiri sa aksil. Salamat. Nadiri sa tunga. Thank you, ma'am. Salamat. Naiduha. Ang sa ikatulo. Di ta pwedeng mamakak sa Diyos. Let's be honest this afternoon. Karon ang time karon. This is now the day of salvation. Na ikatulo. Salamat sa ikatulo. Kinsa ikaupat. Pastor, I'm not sure. But I want to be sure today. I want to be sure. This is your time karon. Kininay mo time, na ikatulo, base na ikaupat, na ikatulo, na ikaupat, just raise your hand, I will pray for you. Na ba? 3 souls today, karong hapon, na ikaupat, ikalima, ikaunom, thank you so much. Mga batanon, thank you young people. Ay unom karon, na unom. Isa pang ika-7, pastor, salamat. 7, thank you so much. Napadari. Salamat, ika-8, thank you so much, sir. You can raise your hand and I will pray for you. Salamat nung, salamat. Naay ka 9, thank you so much sa inyo ha. Salamat good. This is now a day. As the piano will play, if you are a member of this church, you are the first here to come. Leave your place and say, Lord, here am I. Lord, tabangan ko nimo sa grasya nimo. I ask everyone to please stand. The altar is open. Be here. Kneel down. It's a time for us to awake out of sleep. It's time for us. It's a time for us. Karon na nga time. Wala na tayo time nga maglangan-langan pa. When was the last time you recognize that you are in a spiritual shipwreck? Oh, it's time for us to make ourselves alive in Christ. The world needs you. The world needs the gospel. Kung di ta pwedeng magamit sa Diyos kung ang ato ang kasing-kasing dugay nang nahitulog, dugay nang nahikuplan sa kamatuoran. Oh, it's a time for us to be used of God. It's a time for us to have a revival sa atong spiritual life. Lord, change me. Lord, change me. Change me, Lord. Change me. I don't want to be like this, Lord. I don't want to be like this. Let's bow our head and please pray. Nagamiton ko sa Ginoo to turn this world upside down, to turn this town upside down with the gospel of Jesus Christ. As the Christians kneel down and pray, those who raise your hand kaganina, katong nagpataas kaganina, nalipay gud mi, na nag-honest ka.
And I want to be a blessing sa imuha to teach you how to receive Christ. It is not me nga makaluwas sa imuha. It is the Lord Jesus Christ that died on the cross of Calvary. He shed His blood in your place. Nagpaagas sa iyang dugo sa imong dapit unta ikaw maimperno. Please, sabto nimo, dili ka maluwas pinaagi sa relihiyon. Maluwas ka pinaagi sa imong pagtuo o pagdawat kang Jesus Christ. Decide karon nga imo siyang dawaton, pray these prayers gikan sa imong heart. I will guide you how to receive Christ. Isulti ni sa imong gitindugan karon, those who raise your hand, the 9 persons that want to receive Christ, mo ni imong iampo karon. Lord Jesus, karon nga hapon, pasaylo ako sa akong nabuhat na sala. Nakasabot ko nga ikaw lang ang manluluwas, walay lain. Gusto nako nga maluwas ko sa silot sa akong sala sa imperno. Busa karong hapon, kinasing-kasing ang akong desisyon. Dawaton ka sa akong kasing-kasing nga akong personal nga manluluwas. Sulod ka karon sa akong kasing-kasing. In Jesus' name, Amen. Continue to